Pak, dahil tapos na ang eleksyon, sa mga natalo, good luck, better luck next time na gano'n naman yon. Sa mga napanalo naman, nako, mga kaupak, pagbutihin ninyo. Kasi yung tao, napapansin ko yung mga botante, nagiging marunong na, lalo na ngayon, ang social media. Dahil ang mga nakaraang survey na kung saan ang tataas ng mga nalaglag. Ibig sabihin, yung mga hindi pumapasok sa survey, baka na ngayon nasa top na. Kaya kung minsan ang survey, mawawala na rin to ng trabaho. Kasi ang survey, ang parang ano lang niya, ang kanyang parang pinupost, yung pang mindset. Pero ang mahalaga, after election, dapat ay magtrabaho na tayo at sumunod tayo sa batas. Yes, sa mga nanalo, naku, asahan ninyo mga kaupak na dapat dublehin pa ninyo at yung higit sa lahat, no, ang ipinangako ninyo ay matupad para sa susunod na eleksyon hindi kayo, kumbaga kayo ulit ang manalo. Kumbaga yung mga bumoto sa inyo hindi nagsisi, dahil kung hindi, naku, sinasabi ko sa inyo, minsan meron ako nakita, no, kung sino pa yung natalo, siya pa yung nag-unang naglinis sa kanya mga campaign paraphernalia na alinsunod sa batas na kautusan ng COMELEC, katulad ng paglilinis, pag-count na mga nagastos. Yung mga nanalo, didma lang, wala na silang pake. Lalo na kung ito ay pero alam nyo mga kaupak, hindi kasi mahigpit yung pagkapatupad ng batas na kung saan kapag hindi ka nag-evaluate o nag-count ng iyong mga expenses o nagastos, mga kaupak, ito ay dapat hindi ito sinususpindi ito. Kaya ito, pag hindi tutupad, ito ay binibigyan ng kaukulang parusa para matuto. Ngayon baliktad, kung sino pa yung talo, siya yung nag-liquidate, siya yung naglilinis ng mga kanyang mga campaign material nga nagkalat sa kalsada. Kung sino yung talo, didma. Kaya yung mga ganyan mga kaupak, mga politiko, next time, tandaan nyo yan, huwag nyo na yan iboboto. Ngayon mga kaupak, sa mga pinangako ngayon, talagang ang tumatak yung pangako ni Margoleta na sa mga consumer na wala pa 2,000 ang kanilang gamit. Tama ba? Bill sa kuryente sa Meralco. Baka tandaan niyo yung sinabi ni Margoleta. Sagot na niya. So kayo na kaupak, kakaiba ang nangyari ngayon dahil yung mga hindi pumapasok sa survey nag-top, katulad ni Bam Aquino, ni Margoleta, ni Kiko Pangilinan, o di ba? Kasi kung minsan yung mga survey na yan, lang yan, parang mindset lang at saka pinagkakakitaan yan, dahil kung sino nagpa-survey, yan ay nagabayad. Parang wala akong gana ngayon. Ay mga kaupak, kasi natalo yung mayor ko. Joke. Pero okay lang yun. Meron man naman. Tandaan nyo mga kaupak, ang politiko na marunong tumanggap ng pagkatalo, yan ay malinis ang puso niyan. Maganda yung kanyang iniisip sa kapwa. Kasi kung hindi maganda yung iniisip mo, di ba? Yung iba nag-protesta. Pero kapag maganda yung iniisip mo, pagkatapos ng eleksyon, wala na dapat yung mga, parang sa ibang bansa gano'n, kapag nagbabakbakan sila during eleksyon. Pero pagtapos ng eleksyon, bati-bati na sila, at saka hindi uso sa ibang bansa yung sasampahan ka ng kaso. Hindi, pagkatapos ng eleksyon wala na.
Wala na kung ano-ano yung pinag-usapan ninyong masalita. Yan ay ang, kumbaga, nagmamatured na sila sa politika. So ngayon, yung mangyayari ngayon, mga exciting mga kaupak. Alam niyo kung bakit ang mga senador na uupo sa impeachment trial ni BP Sara this coming a month, July I guess. So ngayon, sino ang mga senador nga nanalo or papabor? Kasi mga kaupak ngayon ang malaking usapin ngayon dahil pagkatapos na tanggapin ni Leila de Lima bilang prosecutor or taga-usig sa impeachment ni Sara Duterte, ilumabas ang desisyon ng korte o Court of Appeals na kung saan void ang kumbaga ay pinapabusisi ito, pinapatingnan, pinapabalik sa lower court o ito yung RTC dahil nag-file pala ng Setsuare, tama ba? O pinapatingnan na lang ngayon, pinapatingnan kung tama ang naging desisyon ng judge dahil parang may kulang, may ibang dokumento na hindi na-explain ng maayos kung bakit inatras o pinawalan sala si Leila de Lima. Kumbaga napopolitika. Alam niyo kung bakit mga kaupak? Si Leila de Lima ang tinawagan ni speaker na kung saan siya na yung taga-usig o prosecutor nga tatayo sa impeachment trial ni Sara Duterte dahil ito ay sure na magkakaroon ng upuan bilang kinatawan ng ML party list dyan sa Kongreso. Kasama niya ang top notcher na Akbayan na magkakaroon din ng sure na 3 set dahil 6% ang nakuha nila, I guess, no? Di ako marunong mag-compute tungkol sa mga kung ilang percent Pero doon sa mga report, sure na ang 3 upuan ng Akbayan. Yung Akbayan mga upak, yan yung kalaban o kaya yan yung number 1 critics ni Pangulong Pangulong Duterte. Sorry, hindi ako magkamali. Yun ang number 1 critics. Pero nagtataka ka mga kaupak, ang Akbayan top notcher, di ba? Samantala ng mga survey, hindi yan pumapasok. So ngayon, mga kaupak, kaya huwag kayo talaga maniniwala basta-basta sa survey. Kasi katulad ng sinabi ko, na ang survey, kinukomisyon yan. Kung sinong nagpa-komisyon, yun ang nagbabayad. At depende. Diba? Kung ikaw ay gusto mo tumaas sa survey, more money. More money to spend. Para pabanguhin ka sa social media. Pero yung iba, syempre iba rin yung mindset. Bakit nakapasok si Kiko Pangilinan? Nakapasok si Bam Aquino? Nakapasok actually si Bam number 2 pa. Samantala sa survey, hindi siya puwapasok. So ngayon mga pak, ano nga ba ang magiging composition pag nagkataon sa Senado? Kasi mga kaupak, kailangan lang ni Sara Duterte ng 9 senator, akwit na siya. Paano kung yung mga senador na nasa kabilang side ay mag-swing? Ibig sabihin, titingnan nila. Sila ba ay may mapapala kung papanig sila kay Sara? Pero syempre, ingat din sila. Kasi sa camera, kasi live yun, natututok sa kanila, dalawa lang ang mangyayari. Papaburan ang tama or papaburan ang mali. Papaburan ang pansariling interes or papaburan ang taong bayan. Kaya napakahalaga ng pagsubaybay natin yung pag-hearing sa Senado na kung saan iti-televise ito ng live sa susunod na mga buwan. So ngayon mga kapak, yan ay talagang ang mindset ng tao na kung ano dapat ang tama, yun dapat ang ginagawa. Kasi kung hindi, magkamali ka sa paghatol dyan sa impeachment ni Sara Duterte, mananagot ka sa taong bayan sa 2028 presidential election. At saka syempre yung iba may mga ambisyon din, di ba?
kung titingnan nila, pag pumanig tayo kay Marcos, wala na tayo mapakano dahil si Marcos meron na lang kalahati na lang ang term niya. Kung pumanig tayo kay Sara, marami tayo, pero depende rin yan kung paano i-handle lang ating government ang ating sitwasyon. Kasi mga kaupak, katulad ngayon, ang prosecutor, solicitor general, ito ay bata-bata or maka Duterte ito. Di ba? Tapos yung ombudsman, si Martires, maka Duterte din ito. Dapat ang mga yan, pinapalitan na. Kaya lang, ang problema lang, ang pagkakaalam ko mga kaupak, si Solicitor General, pwede na ata siya mag-resign kung gugustuhin ng presidente, i-fire siya o tanggalin. Pero si ombudsman, ang pagkakaalam ko mga kaupak sa batas, impeachable siya. Kaya ngayon mga kaupak, nakakapagtaka kung kailan lumabas ang balita na tinanggap ni Leila de Lima bilang taga-usig ni Sara Duterte. Kasi matindi yan si Leila de Lima at saka magkakaroon ng hugot yan. Dahil si Leila de Lima, biktima ng Duterte, criticize o prosecutor, political prosecutor nung mga kada sa kapangyarihan si Pangulong Duterte. Kaya excited talaga ang mangyayari kung sakasakali. Mga kaupak, si Leila de Lima kasi expert yan sa litigation, especially sa human right at saka sa criminal. Kaya ako, maganda ang laban. Alam niyo mga kaupak, kasi ang nangyari na hindi nanalo yung dalawang prosecutor na tumatayo na inassign ng Kongreso. Dahil sila ay natalo, binas sila ng makadidiis. O kaya kayo natalo dahil kayo yung magiging taga-usig ni Sara Duterte sa impeachment trial. Pero mga kaupak, ang twist, napaganda pa. Kasi si Chol Jokno ay nanalo sa kanyang party list at saka ganun din si Leila de Lima, nanalo, kaya sila become a congresswoman at saka sila yung tatayon taga-usig ni Sara. Yung dalawa na yan, di kampanin niya yan, expert yan sa usapin sa ganyang sa batas. Nako, kaya excited mga